Mga katuka, laging tinatanong sa akin ng aking mga followers at saka sa mga subscribers, paano daw gumanda yung katawan ng ating mga alagang manok? So ito po yung aking sagot mga idol, ano? Base lang po sa experience ko at kung paano ko mag-alaga dito sa aking backyard. So mga katuka, ang pagpapaganda ng katawan ng ating mga alagang manok, base po yan sa ating pag-alaga at sa area na meron tayo. Ano? So katulad dito mga idol, hindi naman ganito kalawak yung ating area, pero as long as sila po ay nandito sa cording area, nandito sa lupa, nakakalakad sila at healthy po, yan, gaganda po yung kanilang mga pangangatawan. Kasabay na po doon yung sabi ko kanina, yung pag-aalaga natin, yung regular na pagpurga sa kanila every month. Ako nagpupurga sa kanila every 15 days po ng buwan. So halimbawa sa January, so pitsa 15 nagpupurga ako sa kanila. Middle date ako nagpupurga yung kalahati ba, kasi sa tingin ko po mga idol, sa paniniwala ko, nandyan po yung kumbaga kalagitnaan ng ating pagbibigay po ng proteksyon laban po sa kanilang mga internal parasite o yung mga, alam nyo na, yung mga bulati ba. So mga idol, yun yung aking ginawang paraan. Ay paraan ko lang naman po yun mga katuka, no? Doon po ako kumbaga hiyang. So yun po yung isa sa makakatulong para gumanda yung katawan ng ating mga alagang manok. Sa pagkain naman po, kahit anong pagkain mga idol, hindi po ako magre-recommend ng kahit na anong brand ng patuka. Kasi lahat po ng brand sa totoo po, magaganda at maayos po talaga yan. Dati ko pang sinasabi yan sa mga previous vlog ko, na kahit na anong brand ng patuka ang gamitin natin, maayos po yan. As long as hindi po na papasma yung ating mga alagang manok, gaganda po yung kanilang mga pangangatawan. Kasabay na doon yung mga vitamins po na gamit natin. Kung ano yung vitamins na ginagamit nyo ngayon at sa tingin nyo po ay maayos, ipagpatuloy nyo po. Pero dito sa akin, gamit ko talaga dito mga vitamins ko dati pa. Yung tulad nito sa mga malalaki na, yung Mega B12, Calci X, yung pinapainom ko sa kanila alternate. Nagpainom ako ngayon, bukas pahinga. So yun yung aking paraan. Sa pagpapainom naman, hinahaluan ko rin po ng vitamins. Progen C po yung gamit natin mga idol, ano? Kasi yun po yung bago pero napakaganda, napaka-effective na vitamina para sa ating mga alagang manok. Pwede po sa kahit na anong edad. So yun po yung aking ginagamit mga katuka. Sa mga paraang yun mga idol, gaganda po yung katawan ng ating mga alagang manok. Lalo na kapag mahal natin yung ating mga alagang manok, re-resulta talaga na maayos tayong mag-alaga sa ating mga alagang manok. Yung iba kasi mga katuka, hindi natin maiwasan ba yung mga bago pa lang sa pagmamanok at gusto lang magmanok, wala sa puso. Minsan sa pag-alaga talaga yan eh. Kung hindi mo talaga mahal yung ginagawa mo, naapektuhan talaga yung pag-aalaga mo sa kanila. Kumbaga temporary lang ba. Kumbaga halimbawa kung magpakain ka sa kanila, hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi mo gusto yung ginagawa mo, parang hinahagis mo lang yung patuka kung saan saan. Basta makakain na kayo dyan, ayos na. Pero kapag mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung pasyon na ginagawa mo, nilalagay mo sa patukaan at nililinisan mo yung patukaan nila bago mo iserve yung pagkain. Yun po yung sinasabi kong pagmamahal sa kung ano man yung gusto mo or yung pasyon na pinasok mo. Yan po. Ito pala si ito si Bill Sims Lemon din po mga idol, napakalaki ng katawan nito. Ito. Ano? Malaking manok din po yan mga katuka. Ang kalakihan din po ng katawan ng ating mga alaga, nakadepende rin po minsan sa kung ano yung linyada nila. May mga linyada kasi na malalaki talaga yung kanilang katawan. Kahit pa man mga bata pa sila or hindi pa ganun katanda, malaki na yung kanilang pangangatawan. Lalo na kung sila po ay darating sa mga may edad na, mga 2 years old, 3 years old, mas lalo pong lalaki yung kanilang pangangatawan. Kaya nagbabase din yan sa mga linyada. Halimbawa ng mga ibang manok, yung mga Oriental Fowls, ay dati na talagang malalaki yan mga katuka. Kapag sinabing Oriental Fowls, ano ko, grabe, yung mga katawan yan bultong-bulto talaga kasi mga heavy bones po sila. Mga Peruvian, mga Asil. So yun po yung kaibahan din ng mga dati nang malalaki yung katawan. Dito sa mga American Fowl mga idol, so depende rin po talaga. May bulto,
may pahaba yung kasko. So depende yan mga katuka. Basta pagpapaganda ng katawan ng ating mga alagang manok, napakasimple lang talaga. Yung mga sinabi ko sa inyo, yun po ay base po sa mga totoong experience ko dito sa pagmamanukan. Ito nga pala si Sweater Boston, ilalagay ko na dun sa breeding pen kasi itong mga inahing manok dito, tara punta tayo dito mga idol. Itong mga inahing manok ko dito mga katuka, daming sinampay. Tatlo ang inahing manok ang nakasalang ko dito sa breeding pen. So successful po yung paraan na ginamit natin, ginawa natin. Yung pagsasabay-sabay sa kanila, ayan po, magkasundo na sila oh. Magkaibang linyada po yan. Sweater, high caliber grade, saka yellow leggy Dutch. So magkaibigan na sila. So ipapasok ko na yun dito. Inaantay ko lang po na maglimlim yung 5K sweater na umitlog dito sa kabila. Labas ulit. Inaantay ko lang na maglimlim yung 5K sweater. Dito po kasi umitlog eh, yung 5K sweater ko na naka pre-range. So yung kumakasta doon, yung kumukuhan sa kanya, yung si Sweater Boston. Dito yung mga itlog ni 5K sweater oh. Ayan, pasensya na kayo, medyo malabo, madilim eh. Ilang piraso na to? 5, 10, 13 na, 13 na. Tama ba? Tama nga, 12 lang pala, 12 pirasong itlog na yung kay 5K sweater. So inantay ko lang nga maglimlim siya para mapasok ko na si Sweater Boston dito sa kabila. Sayang po kung alisin ko si Sweater Boston doon, eh baka hindi na siya maasawa ni Sweater Boston yung 5K. Maudlot po, baka maasawa ng ibang tandang, yung isang si Milsims Lemon doon, mahaluan. Kaya inantay ko lang, siguro by next day. Pag sakaling hindi talaga, ay papasok ko na si Sweater Boston dito para automatic na. Ito nga pala, may itlog din dito. May itlog na dito sa mga inahin na to. So shout out po dun sa nag-comment sa akin kay Sir Rogelio. Sabi ni, ang dami pala oh. Ayan po mga katuka oh, may itlog na pala sila dito oh. Oh ayan. Ayan, halo-halo na yan mga katuka. Malalaman at malalaman din yan. Importante may manok. Wala nang arte-arte. Sabi nila pag chapsoy daw. Dati pa akong chapsoy mga idol, pero sawa ng Diyos yung mga alaga natin. Hindi naman sa pagyayabang, pero may gumuguhit naman ng mga records. Kaya hindi ako, wala akong problema sa akin kung magkalo-halo. Eh sa akin lang naman to, kung may bibili, kung may gusto magkaroon, kayo na bahala. Basta ako, honest ako sa inyo. Pag sinabi kong ganito yon, ganito yan. Yan lang. So napakakuha lang talaga mga idol. Pasensya na kayo kung ano yung paraan nyo na halintulad sa akin. Iba po yung paraan nyo, iba po yung sa akin. So yan lang mga katuka, no? Nasaan na ba tayo? Basta yung sinabi ko kanina sa inyo, yung si Sweater Boston, ilalagay ko dito. Pagkatapos na po maglimlim na yung si 5K sweater, para di po masayang yung panahon. So yun lang yung aking ginagawa mga idol dito sa munting backyard ko. So libangan lang, at the same time hanap buhay. So nagsasabi yung mga ibang nagmamanok na nakakapanood ng mga videos ko, na paano daw matitrace yung mga linyada, kung magkakaiba yung mga inahin. At yun nga, hinahalo-halo ko. So para katulad nito mga idol, may gray. Ito, magkatulad itong pula. Ang 5K sweater ko po, madidetermine ko po siya sapagkat uniform po yung lalabas at lalabas sa kanila. Before, yung 5K sweater ko talaga mga idol, sinala namin. Sinala ko hanggang sa nakapag-produce sila ng magkatulad talaga yung itsura. Kaya kung meron mang mahalo sa kanila na nanay, sabay sa breeding, tapos nagkaroon sila ng mga ibang sisiw, so madidetermine ko pa rin kung ito ay 5K sweater, ito ay hindi. So yun nga sabi ko sa inyo, wala talagang kasiguraduhan na ito ay 100%. Kasi mayroong mga linyada din po na magkakapareha ng itsura. So kung, yun nga sabi ko sa inyo, kung sakaling mayroon man gustong mag-avail ng ating so honestly, sinasabi ko sa inyo na ganito.
So yun lang po. Yun lang yung aking paraan dito mga idol. Dito wala pang itlog. Ito po araw-araw po natin nililinis yan, kaso lang sa sobrang kuwan talaga nila. Siyempre gumagawa sila ng kuwan. Production sa itlog. So yan ginagawa natin dito mga idol. Nililinis natin yan araw-araw. Pinawalisan, tapos disinfect. Yun lang. Ay lang mga katuka. Hindi pa ako nakapag-backyard visit. Hinantay ko pa kung sino yung mga gusto magpapa-backyard visit dito sa amin. Sa malapit lang po sa Surigao City. So baka mayroon po kayong kakilala. Basta dyan yung mga kilaya diha. Mabisaya lang ko ha. Basta dyan yung mga kilaya diha na magpa-backyard visit. Kunta kara kami. Ako si Remil, si Richard. Mumukad to kami. Mabisita kami sa yung mga farms or backyard. Actually po itong ating content po na kwentong backyard. Ginawa ko po talaga ito. Ay mas priority ko po yung mga backyard breeder talaga. Yung mga 1, 2, 3, 4 lang na manok sa kanyang manukan. Yun yung mga priority ko kasi sila po yung hindi nabibigyan ng panahon ba na makita, makilala at yun nga, ma-picture sa TV. Yung iba nangangarap din po sila na kahit papano, kahit hindi man sila sabi nga sikat or kilala, at least makita man sila sa pagkakataon na yun ba, may feature sa YouTube man lang or sa TV mapanood. So yun yung aking purpose po ng Kwentong Backyard. Kaya ginawa ko yung Kwentong Backyard. Sana lumago itong na to, content na to. Dito lang kasi sa amin minsan hindi natin makagilap yung mga big farms or yung mga medyo malayo yung nila. Malayo yung espiritu nila. Ang madali natin nalalapitan yung mga backyard, sa totoo. Mga backyard breeder. Isang sabi mo lang, sir, bisita tayo sa manukan mo. Sige, ali, punta kayo dito. Kapi lang tayo. Ayos na. Pero mga game farms, mahirap. Unang-una na dyan, yung privacy nila. Yung ibang mga malalaking farm, hindi na napapapasok ng kahit na sino kasi yung mga privacy nila. So, ginagalang at nirespeto naman natin yung mga ganun mga idol kasi karapatan nila yun eh. So, yun lang mga katuka, no? Makasisiyo natin, no? Healthy sila. Maya-maya magpapakain ako sa kanila. Ganitong edad po, nagkuhan ako sa kanila. Wet feeding. Yan, binabasa ko na yung pagkain nila. Lalo na ngayon, mainit yung panahon. Wet feeding. So, yun lang mga katuka, no? Muli, maraming salamat po sa suporta nyo, sa walang sawang suporta sa akin. Sa pag-vlog, pagmamanok. Ayan, ang Broxetil, oh. Yan, ang Broxetil Max. Yan ang gamit natin. Antibiotic. Yan. Lagi kayong nandyan, sumusuporta at nanonood pa rin. Kahit alam ko sa content ko paulit-ulit, hindi naman gano'ng kaganda. Pero nandyan pa rin kayo sa mga sulit na hindi nang iwan. Balang araw baka sakaling magkuhan tayo, ang tawag dito, ma-discover. So thank you very much mga idol, katuka. Ingat po kayo, lagi nating tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa sugal. Ingat, God bless. Please subscribe sa mga gustong mag-subscribe. Thank you po. Bye bye. Para sabit pa ako.